ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Nung una na punta siya sa office natin, no? So, kapag makakita siya sa mga masamang tao na nasa paligid lang natin, no, parang umaapoy, no? Grabe yung init, hindi siya makatulog kapag hindi niya ma-realize yung plano niya. No? At nung una bro, nung unang experience mo sa isang tao na biktima sa isang grupo na nasalihan mo. Noon na medyo may kaba. Pero nung tuloy-tuloy na kasi nasa point na inisip ko na pag papatayin yung tao, gusto ko parang wala lang. Kasi ayaw ko na yung may konsensya, no? Hanggang sa naparami na. Hindi nga ako, kahit isa, hindi nga ako pumunta ng simbahan para ng kandila. Pero yung iba, ginawa yun. Pero sa akin, hindi ko yung ginawa. Kasi yung nasa isip ko, pagkatapos na lang ng lahat, pag bago na ako. Bago punta ako sa simbahan, pag hindi na ako gagawa ng gano'n. Yun na yun. Hanggang sa may mga hanggang sa araw-araw pag alas 10 sa gabi, alas 2 ng umaga, hindi na ako makatulog. Palagi lang ako umiikot sa kama ko. Pag may plano ng gagawin, para bang may magsasabi sa'yo, ganito ang gawin mo. Ganito yung gawin mo. Para yung plano ma-accomplish talaga. Para kang kung mahilig ka sa yung inaambos yung target. Para hindi mo kahit siya hindi siya makaganti sa iyo pag sa pagdating sa Rambulan. Sa pagdating ng encounter yung target. Hindi ka mamimintis o kaya hindi siya recounter sa iyo. Meron bang money involved itong mga ganito, bro? Juan Miguel? Meron. Kasi may lumalapit talaga sa akin. Mga biktima rin ng katulad ng kanilang anak, ni-rape, pinasa. So, may pamilya talaga sa akin lumalapit. Sila na mismo nabibigay ng babuyak. Kahit na hindi ko sinasabi kasi ayaw ko naman na ako manghihingi. Pag malaman ko talaga kung ikaw ay isang rapist, isang robbery, yun. Pagkarinig ko, magagalit talaga ako doon. So, number one na yung rapist na tao. Lumapit sa akin. Tapos, pagka accomplish na yung plano, siya nagbibigay na. Pero yung iba naman talagang nagtatrabaho ng gano'n. Yung pag mayroong pira-pira talaga. So, meron bang price tag kung malaki ang taon na natatargetin, malaki din ang bayad? Meron din. O kung pipitsukin lang, meron bang equivalent na price tag? Kasi pag pag maliit ka lang, hindi ka sensational na tao, nakadepende talaga kung malaki yung tao yung tinitira mo.
talaga iba yung value. Ganun. So, isang grupo ito. Hindi lang isang tao ang mag-realize sa plano. Ganun talaga pare. So, grabe mga kapuntos, no? Na tumitindig yung balahibo sa mga buong katawan ko, no? Na ito po ay nakita lang natin sa movie, Brother Edgar. Nung pumunta siya dito, mga kapuntos, no? Dahil wala na siyang tulog, no? At binigyan natin siya ng rule of life, na gaya ng inyong napakinggan sa ating mga talk. At nag-receive din siya ng Sacrament of Reconciliation. At then, binigyan natin siya ng Soul Exorcism. Ang unang encounter namin sa Soul Exorcism, ano ba yung naramdaman mo nung nagre-react siya, Brother Wendell? No? Ano ba yung naramdaman mo while we are doing the prayer of exorcism, kapatid? Una yung naramdaman ko, Father, yung pag-inom ko ng oil. Holy and exercise. Holy and exercise. Pag inom mo, parang umapoy dito sa lalamunan ko. umaapoy. Oo, at bigla ito nawala. Hanggang sa pagdaloy dito sa tiyan ko, doon nagsisikip na. Umaapoy pa rin. Mainit talaga. Mainit. Tapos, nagsisikip siya. Para sabi ko, may ano dito, supernatural sa katawan ko. Iba talaga yung sakit niya dyan. Kasi masakit. Pero before sa exorcism, wala pa yung sakit. Wala pa yung pada. During lang. Nung parang Nag-start na tayo sa exorcism. Hindi ko na makontrol yung At katawan. naalala mo ba yung sumigaw ka ng malakas at lumaki yung boses mo? Naalala ko yung nag-iiba yung boses ko. Nag-iiba talaga yun. Pero, parang hindi ko control. Hindi mo makontrol Hindi yung ko control. pagsigaw. Parang, ang Tagalog ng lumaki yung niya. Umaandar. Umuungol, no? At lumaki yung boses niya, no? Grabe. At sumuka ka, di ba? Sumuka ba dalawa? Hindi ko namalayan yun kasi yung yung tinitingnan ko kung bakit nagkagano. Hindi ko inisip ko talaga hanggang kung paano nangyayari yung parang hindi ko halos makontrol yung nasa loob ng katawan ko. Gusto ko pag nung nakainom ako gusto ko ilabas yung lahat. Pagkatapos doon parang gumagaan talaga yung nasa yung mata ko. Nawala na yung init. Nawala na yun. At saka yung katawan ko nung Father, nung hindi pa ako ng deliverance. Parang ang bigat. Mainit talaga yung katawan ko. Madaling ka lang magalit. Kaya kung sinabi ko sa asawa ko na tawagan mo si Father Darwin kasi parang iba na to. Yun talaga yung nasa isip ko. Kasi palagi naman ako nanonood ng punto sa Facebook Live. Kasi pag hindi ako makapagsimba, at least doon may nakukuha ako. Baka totally hindi sila nakapititreat sa katawan ko yung masamang. Kasi kahit ganon yung trabaho ko, may pa rin ako sa Panginoon. Kaya parang ganon. Kasi ang pagkitil talaga sa buhay, yung ginawa ko ay intention talaga. Hindi katulad ng mga magugulang, parang niritual pa nila yung tao. So, di sikan lang at di papatayin mo talaga. Diretso-diretso na yun. Yun talaga. Samba na lang. So, ngayon nga, lagi ka nang nag-surrender ka na sa Diyos. Surrender ka na sa ating Panginoon. Ano ba ang mga napansin mo na malaking pagbabago sa buhay mo? Father, anytime na may
may masabi akong masama. Iniisip na ko kung ito ba ay naayon na o kaya ako ba ay wala na sa sarili ko. So nag-a-adjust na talaga palagi para bukas yung anong ginawa ko para hindi na ako babalik na sa yung ano ako sa previous na Nabuhay mo. buhay. Oo. Nung nakasurrender ka na ni Kristo, meron pang mga temptation na nangangatok sa inyo. Oo, meron pa rin, Father, kasi pag may tao na naman, may lalapit naman sa akin sa trabaho, pero binawala ko na to. Kasi ayaw ko na yung balikan yung at saka yung mga kasamaan ko, yung hindi pa nakatry kung ganito. Inuunahan ko na lang. Huwag nila yung gawin kasi galing na ako dyan. So, discourage mo na sila. Discourage ko. Gusto ko So, hindi nila masunod yung ano ang naranasan ko sa ganito. So ngayon mga kaibigan, siya din ang nagpayo, nag-evangelize sa mga kasamahan niya na atin na itong itigil dahil wala itong kabuluhan at grabe yung mga penas na ginagawa. No? Ngayon, meron siyang mga penas na ginagawa niya upang mabigyan niya ng hustisya ang mga tao na naging biktima niya sa pamagitan ng kanyang penance, no? Na kanyang ginawa. Nung ilang mga araw. So, meron kayong katanungan, Brother Jando? Sa ating bisita ngayon? Siya nga ba, Windel mo lang muna. Brother Windel? Windel. Salamat, Father. No? Ako bilang nasa media, may na-interview kasi akong noon at may narinig ako galing sa isang pumapatay na pag-hitman sila. Kadalasan na ginagamit ay yung kalibre 38 umano kaysa 45. Mas madali umanong gamitin ang 38. Ano po bang kadalasan yung gamit? Ikaw bro. 45 yung 45, bro. na-armas niyo. Ganito. Okay. So, sa unang project mo, unang pagtira mo, anong naramdaman mo? Paano na, brother? Yun, kabado. Anong nangyari kinagabihan sa unang experience mo? Wala lang yun. Nakatulog lang ako. Normal lang. At kinabukasan, nakibalita ka lang ba kung ano ang nangyari ano ang balita sa naturang biktima? Oo. At bilang may karanasan na nagiging hitman, meron po ba kayong mga anting-anting na dala na yung pinaniniwalaan yung magbigay depensa sa inyo? Sa akin lang po, brother, wala ako dyan. Wala akong anting-anting o aglimat na talaga yung intent of tukiran talaga. Pag binibigyan ka ng trabaho lang ako doon. Kadalasan pag ikay tumitera, inaambos ba ang biktima? Oo, yun talaga ang kung sa doon sa trabaho, yung ambush o surprise attack talaga yun, brother. So, ilang biktima na patay mo bago hindi ka na matablan sa konsensya mo? 8 to 10 times, brother. Kadalasan pag titirahin mo yung biktima, iubos mo ba yung magazine mismo ng 45 mo? Ito po ay nakadepende po sa sitwasyon.
brother, kung depende po sa lugar kasi kung sa lugar na maramihan yung tao ay hindi yung pwede tatagalan mo. Pero kung sa mga area na medyo safety ka, so yun, maramihan talaga. May naranasan ka ba na isa sa mga nagiging project mo, ang naturang tao ay may mga gwardiya? Oo, brother. So, sa naturang project, yung bang mga gwardiya niya ay lumaban din? Hindi, sa actual talaga, sa encounter, brother, hindi talaga yun nangyari. Na lumaban ang kanilang gwardiya? So, kadalasan, kapatid, pag kayo'y tumitira sa project, ilan kayo may backup? Depende, brother, kasi depende sa klase sa target, brother. Kasi pag may backup, pwede, ano kayo, 6 kayo. Pero yung mga nasa maliliit lang na tao, 2. Nasubukan mo na ba na ikaw lang ang nag-isa? Hindi, pero 2. Sa 2. Dalawa ka. Hindi ako pwede kasi dapat may driver talaga at isa yung taga-tira. Okay. So, ngayon yung palaging nagiging kasama mo sa naturang krimen, siya'y sinimulan mo na ikatikais. Paki-ulit po, brother, kasi Hindi niya matindihan, brother. Tuloy, mag-iulit ba Duen? Kapatid, yung kasama mo na palaging nagiging kasama mo sa operasyon na ito, sinubukan mo na ba siya na i-convince na tapusin na ang naturang kasalanan? Brother, nung pagkatapos na deliverance na kay Padre David, doon na talaga lahat. Sinabihan ko na sila na mas kung anong nangyari sa akin, inishare ko na talaga sa kanila na hindi talaga yung papatay ng tao, hindi talaga yung gawain ng Diyos. Nasubukan nyo na ba, kapatid, na yung biktima kayo'y naglibing o may mga biktimang nasaktan? Meron, pero hindi yun check, kundi direct idadump na lang. Okay. Sa dami mong mga kasama na sa naturang gawain, na subukan mo bang itanong sa kanila kung yung naranasan mo na gumagawa sa naturang krimen ay naranasan din nila ang hirap na pagtulog? Oo, last year. Kasi mag-start lang, mahirap ang tulog pag sa araw ng pagdating na araw ng patay at saka yung mahal na adlaw. Yun, mahirapan sila sa pagtulog. So yung ginawa nila, pupunta sila doon sa sementeryo at nag-aalay ng ng kanila para sa patay. Okay. Okay. So, ilan sa kanila, kapatid, na lahat ba kayo dahil sa naturang gawain may sa celebration ng araw ng mga patay, mahihirapan sa pagtulog? Sa pag-alam ko lang, brother, medyo halos-halos lahat. Okay. Meron bang pagkakataon sa buhay mo, kapatid, na yung tinira niyo ay
nagpakita sa iyo ang parang kaluluwa? Oo, meron instances pa there na, pero hindi ko na alam kung yun bang, basta may mapakita sa akin yung habang natutulog ako. Kahit na nakatulog ako sa alas 2 ng umaga, alas 2 ng hapon, may ano ko, ano tawag doon, nanaginip. May doon malapit sa akin na nakaputi na puno ng dugo. Okay. So, kadalasan pag makita mo, ma-experience mo yan, anong gagawin mo? Yun nga, akala ko lang yun, isa lang yung panaginip. Pero hindi ko namalayan kasi nagdaan ng panahon, akala ko ito'y simple panaginip lang. Pero nang naramdaman ko sa aking katawan na parang may may ibang bagay na nakapasok sa katawan ko, doon ko na naisip parang iba na to. Kaya nag-decide ako mag-deliverance kay Father Darwin. Okay, sige. Ano mo na kumbinsi sarili mo na kailangan ka ng deliverance? Ako rin, brother, nung high school pa ako kasi doon ako nag-eskwela sa sisters of, sisters meron ko. So yung pagiging, doon na-practice ko yung pagiging mga Diyos. Dito na lang nag-iba nung nasa college ako, medyo nailayo ng so maiisip ko talaga kung yung pagiging kahit nakagawa man ako ng kasalanan, so bumalik talaga sa sarili ko yung mga gawain. Kaya ako na mismo nag-surrender sa sarili ko na pupunta talaga ako sa parang babalik loob na talaga. Yeah. Nang naka-schedule na ang kapatid ang naturang deliverance, meron ba kang naramdaman na parang ayaw mong ipatuloy? Hindi. Hindi ko, brother. Tuloy-tuloy na yun. Kasi pag yung sinabi ko sa asawa ko na pupunta tayo doon, ilang ulit ako tanong sa akong isis ko na kontak ba kontak ba niya si Father Darwin. So, naisip parang hindi may mga text kami doon o chat sa hindi nakita doon sa Facebook kasi akala ko busy lang. So ako na mismo pumunta sa simbahan, dito sa sa simbahan. Okay. Nang nakarating kayo sa labas pa lamang ng office ng exorcism, anong pakiramdam mo? Yung pakiramdam ko talaga, brother, talaga mabigat ang katawan ko. Mainit. Mata ko talaga yung mainit. Bakit mainit na? Gabi pa naman. Malamig naman dito. Yun talaga ang... At saka, before yun nangyari, mayroon rin akong inandang pakiramdam. Kasi yung katawan ko, biglang nagkakasugat. At saka, palagi na lang yung tiyan ko, palagi talagang kumukulo na mainit talaga. So, chinecheck ko yung kinain ko kung anong baka may kinakain. Wala naman. So, bukas yun na yun. At saka, yung pagkulo ng tiyan niya, parang nasa oras, alas 10 ng gabi. At saka, early morning ng alas 2. Yan talaga, alas 2, sika alas 3 ng umaga. Hindi na niya ako makatulog kasi yung ginawa ko mainit na. Okay. Nagsimula na ang unang sesyon ninyo. Ano ang pakiramdam mo? Yung una, yung pakiramdam ko, yung mainit. Saka, yung nag-iba lang, yung nung nakatikim ako ng exercise olive oil, yun talaga, bakit
bakit ang maapoy sa loob na olive oil man yan. So, biglang uminit at saka biglang nawala. So, pagdating dito sa dyan, hirapan na ako huminga. Doon din umiinit, parang gusto kong ilabas pero parang may pumipigil. Kumukulo. Before sa session ninyo, before ka nagpa-schedule na magpa-deliverance, na ranasan mo na ba, kapatid, na nanlalabo ang paningin sa mata mo at maliban na mainit yan sa mata mo, masakit ang ulo at nahirapan sa paghinga? Wala na, brother. Okay. Sa tapos ng unang sesyon ninyo, pagkatapos ng unang sesyon ninyo ni Father Darwin, ano ang realization mo? Napakagaan ng lawas ko, brother. Talagang iba. Nawala yung mainit sa mata ko, yung sa katawan ko. Tuloy-tuloy na yun. Kasi yung instruction ni Father Darwin na magsimba. Rosary. At saka pag bumabalik na kami sa plano ng ganon na trabaho, para mag-rosary na ako, para sinasabi ko sa sarili ko, para baka may ibang paraan pang hindi matuloy itong plano. Dito mag-rosary na ako kasi minsan talaga pag nasa plano na, parang tuloy-tuloy na, pero naghahanap ako ng way, o kaya ang Diyos na, kaya nag-rosary na lang talaga ako pag kung ano mga paraan na hindi ko maituloy. So, sa totoo lang, ito ay nangyayari at hindi talaga natutuloy. Ilang beses na ito nangyari sa akin. Pag may tatrabaho, mag-rosary na ako kasi gusto ko yung mga ganun, ma-stop na talaga. Okay. Before ang confession mo, kapatid, at before yung mga session ng exorcism na experience mo, meron po bang pagkakataon na hindi ka nakakumpisal pero nakasimba ka at nakatanggap ka ng komunyon? Ganun po, brother. Nakatanggap po ko ng komunyon. Hindi po ako hindi pa nakakumpisal. Okay. So, yun lang muna, Father, ang tanong ko. Isa sa tanong ko is, kinikilala nyo ba ang bawat target? O pag sinabi niyang tirahin na lang agad na hindi nyo parang kinikilala ba kung tama bang tirahin? Kasi baka pinag-initan lang. Oo, ganun. Ganun talaga, brother. Kinilala ko na bago yung titirahin. Paano kung sinabi ng kliyente na tirahin mo to si pero nalaman mo na pala, malinis pala to, titirahin mo pa rin? Hindi pa rin. Kasi ganito yun na yung iba talaga gumagawa ron dahil lang sa magkapira. Kasi yung paggawa ko ron nakabase talaga sa prinsipyo ko kung anong klaseng tao ka. So kung may personal na pinagtrabaho sa akin yung personal lang yung kasi nagka-encuentro lang sila o nagkasamaan tapos ipatong ayun na hindi ko. So ako talaga pag may pinipili talaga akong target. Yun lang. Brother, may katanungan ako. So, may operation na kayo na yung target mo ay hindi talaga ang natamaan. Wala pa. Yung target. Oo. Kasi may maraming pangyayari na yung target hindi natamaan. Hindi natamaan yung ibang tao. May insidente yan, brother. Kasi yung bala lumagbas. Yes. Ito ay tinamaan dito sa leg. Yung bala lumagbas sa kabila. Ang
sakto, ang natamaan din yung asawa niya. Yung gano'n. Pero, target talaga. Yung target, nakuha yun ng target. Kita natin kung atin namang i-compare yung mga grabe na mga banal na naging kriminal dati si San Pablo. No? Hindi yun. Pinatay niya yung unang martir, si San Esteban, di ba? At si Moses din, nakapatay din, no? Marami na isang din napatay Egyptohanon, sila, no? At kita natin na nagbago sila at naging prominent na tao pa sa Old Testament pati sa New Testament. So ito po ay patunay na sa Panginoon ay araw-araw ay puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. At kung babasahin natin ang Isaiah chapter 1 verse 18, Brother Jando, ito ang nakasulat. Sinabi pa nga ng Panginoon, halik kayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. So, kita ninyo, kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko yan para maging malinis kayo. So, dito, nagpapatunay ito na walang kasalanan na hindi mapatawad as long as nagsisisi at bumalik tayo sa ating may kapal. Kahit anong kasalanan pa yan. Ang requirement lang, isa lang ang requirement, tunay na pagsisisi. At sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, Brother John, Luke chapter 15 verse 10, at sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. So, ganun din sa langit, masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. So, grabe ang kasiyahan ng ang mga anghel sa Diyos, lalong-lalo na ang Diyos. So, ang kanyang mga anghel ay puno ng tuwa, puno ng galak. At meron ding kriminal kasama ni Kristo na ipako sa cross. Anong talata yun, Brother Romel? Na nagsisisi. Wala na yung parang nabuting nagawa dahil nandun na siya nakapako, di ba? So, Sa Lucas 23 po yun. Lucas 23 ating babasahin. O 40. 23:40. Ito sabi sa 23:40 ng Lucas, pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Pagkatapos sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag nagahari na kayo. Sumagot si Jesus, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ito po ang tamis ng sinabi ni Kristo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ito po ay katotohanan. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ngayon din. Ngayon din. So grabe ang mercy sa ating Panginoon. Kaya nga merong devotion sa divine mercy. Kung divine justice ang devotion, wala namang ng devotion ng divine justice, no? Pero ang Diyos naman hustisya. Kaya nga, no, merong penance ang ating kapatid, no, na magawa ng mga kabutihan sa mga taong inaapi, lalo na nandun sa mga bilangguan na yun talaga ang target nila, na maging instead full of hatred, full of mercy, full of understanding, and full of compassion. Yun po ang ating Panginoon, di ba? Nandyan yan sa Matthew chapter 11, verse 25 to 28, Brother Jando. 11:25-28. Ating babasahin. Nang oras ding yon, sinabi ni Jesus, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihim mo ang mga katotohanan ito sa mga taong aakala sa sarili ay marurunong at matatalino. Pero inihayag mo sa taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. Oo, Ama, pinupuri kita dahil sa iyon, dahil yon ang kalooban mo. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao,
ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng 10:28 siguro po. 10:25 to 28. 10:25 to 28. Yung sa mga napapagod. 11, ano yung 11:28 po yun. 11:28 pala. Oh, 11:28. Malapit na tayo. Oh. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tao, ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakilala sa ama kundi ang anak. At ang mga taong nais ng anak na makilala sa ama, makakilala sa ama. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang aking ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. So kita nyo, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Mapaubsanon og maluluyon, no? At makakapahinga kayo. So, dyan sa Panginoon lang tayo makapahinga, mga kaibigan. Dahil dito, no, grabe na yung ano niya, no, makatulog na siya ng mahimbing compare ng una. At grabe talaga yung reaction niya during deliverance and exorcism. Grabe yung nagre-react talaga siya. So, kita natin na nasa likod pala nito ay ang ating kaaway. Isa lang ang ating kaaway, ang demonyo, nasa likod ng mga pangyayari, na mga masamang pangyayari sa ating paligid. Meron ka pang karagdagan, kapatid, na gusto mong i-share sa ating mga tagapakinig? Dahil 9 hanggang 9:30 lang tayo ngayon. Tanungan po siya na. O meron bang mga tanong lang portion? Meron pa kapang karagdagan mo? Wala na. Wala na. Kung meron pa mga katanungan related sa ating mahal na kapatid, pwede din siya sasagot. Okay, so Ito po ay patunay na grabe yung kanyang pagsisisi, no? Dahil yung paglalahad at pagpunta niya sa ating programa, ito po ay pag-encourage sa mga katulad na huminto na. Dahil maraming mga kasamahan niya na namubuhay sa yung bayad sa suhol sa kanilang ginagawa at pinakain pa sa kanilang pamilya, no? Pero siya hindi naman siya tatanggap. Meron lang talaga siyang puot, meron talaga siyang galit sa mga masamang tao. So kapag ma-attest niya na ito po ay pwedeng qualified na papatayin, no? Hindi na siya magdalawang isip. Pero yung mga samahan niya ay limpak-limpak na mga salapi, no? Limpak-limpak na pera at matatanggap nila. So kita ninyo mga kaibigan, dahil nito sa corruption. Sabi niya nung isang araw nagkausap kami, ang problema talaga, number 1 problem sa ating lipunan ay corruption talaga. Corruption talaga. Pangalawa lang yung mga ibang factor na ating nalalaman. Pero number 1 na problema sa ating lipunan, corruption talaga. Corruption. At dahil doon ay namulat siya ngayon, no, sa katotohanan at silawanag na galing sa ating Panginoong Hesukristo na kapuntos. Iba talaga yung ang Diyos na ang mag-convert, no, sa bawat isa natin, na matauhan tayo sa kanyang salita. At sa pamagitan ng kanyang, sinabi niya kanina, kapag makita niya si Kristo na pako sa krus, so hindi niya mapagilan na pabalik-balik yung pag-ask niya ng kapatawaran. Dahil si Kristo ang pinatay. No? Hindi si Kristo kailanman pumatay. Kahit pa siya ang may-ari sa buhay. Just imagine yung may-ari sa buhay ay hindi makaako sa pagkitil ng buhay, no? Grabe talaga ang respeto ng Diyos sa buhay ng bawat isa natin. Kahit anong sama natin, ang Diyos ay grabe ang respeto.
Dahil siya po ang nagpakamatay para sa mga kasalanan. Hindi niya pinatay ang mga kasalanan. May mga makasalanan tayo po. Lahat may makasalanan. Pero hindi tayo niya pinatay. Kahit ano. Hindi tayo binaril. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. So kaya, sinabi niya kanina, Brother Wendell, grabe yung conversion niya kapag makakita siya na si Kristo ay naipako. Punong-puno ng mga dugo, maraming sugat. At sabi niya kanina, no, kung ano pa ang dapat gawin, no, gusto niyang gawin, no, para lang, no, to satisfy, no, the demand of justice, di ba? Pero meron namang paraan, no, na ginagawa din niya na makapatuloy siya sa pagbigay ng hustisya. Hindi naman niya mabigay lahat dahil hindi na siya Diyos. No? Hindi naman siya perfect, pero pinagsisikapan niya na ang nahuling yugto sa kanyang buhay ay iaalay na niya sa Diyos. Hindi niya iaalay sa ating kaaway ang Diablo. So ito po ay magandang balita talaga. No? Ito po ay maka-encourage sa mga nakikinig sa atin ngayon. Lihim lang na gumagawa ng kababalaghan. At nandito ang ating kapatid na patunay na nagsisisi siya. At grabe ang kanyang lagi na siyang nasa simbahan, no? Lagi na silang nagdadasal kasama sa kanyang pamilya. So malaki na yung pinagbabago ng ating mahal na kapatid. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot, nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.